What's up mga pops and mga momshies? Good morning. Welcome back to Papa Pets TV. So for this series, I will discuss about how to rent a bike here in Bali. Renting a bike in Bali is so easy as one, two, three. So first thing first, ang gagawin nyo ay look for a trusted bike rental shop. So ang ginawa ko ay through the help of Google search. By the way, I'm staying in Canggu. So magiging ang ating focus ay bike rental shop here in Canggu. So, first stay here at Roommates in Canggu. And then, through the help of Google search, sinerch ko ay trusted bike rental shop here in Bali or recommended. So, lumabas nga yun si Fajar. So, maganda yung kanyang reputation and reviews. So, ayun. So, kung mas maganda ay medyo walking distance lang mula rito sa inyong shop, sa inyong hostel or hotel. Kasi para pag binalik nyo, malapit lang ang lalakarin nyo pa uwi. So ayun. So after finding trusted or recommended na bike rental shop, so yun ang gagawin na lang ay to look for what you want na bike, like scooter. The best dito ay scooter. Not with clutch, not with semi-transmission manual, hindi ganun. Mas maganda yung scooter to fast maneuverability ano ba yan? Dito sa streets of Bali. So ayun. Pero if you like bigger bike, like meron din naman mga off-road bikes, meron ding big bikes. So I think ang pinakamalaking yung CC na pwedeng i-avail dito sa Bali ay around 250cc. Seldom ako nakita ng 400cc above na mga motorbike for rental. So ayun. So tayo ang pinili natin ay scooter. So ang first choice ko ay yung nakasanayan na natin sa Philippines na motor like yung Honda Click. Ang kanilang Click dito, ang tawag dito ay Vario. Ayun, pero meron din naman silang mga like NMAX. Meron ding mga like yung Fino, yung Scoopy, meron ding mga ganon. So ayun, upon entering dun sa rental shop, papipilapin kayo ng form pag nakapili na kayo ng motor. So ayun, the prices of the motorcycle is ranging about as low as 80, minsan 90. Makikita nyo sa kanila, meron naman sila nakalagay na parang tariff sa mga motor. So ang Vario, ranging about, kung makikita usually 100. So yung nakuha natin, nahagil natin from 90 to binigay sa atin for 4 days natin na rental, 80,000 IDR for 4 days. 80,000 per day. So ayun, wait lang. Check natin to ating kodigo. So ayun, hinahanapan ba ng IDP or the International Driving Permit? No, hindi na talaga hinanap. Hahanapan ka ba ng Philippine Driver's License? No, hindi rin hinanap. So ano lang ang kailangan? Kailangan lang ang passport. So yung passport isi-send lang sa WhatsApp. By the way, WhatsApp ang mainly ginagamit dito nila na as messaging platform. So be sure to download the WhatsApp app. Ayun, sisend nyo lang dun sa WhatsApp number nila, yung passport, image ng passport nyo, yung picture, and then you're good to go. So ayun, wala talagang hinahanap kahit na ano pa. Hindi tinanong kung marunong ka bang magbike, hindi tinanong kung how experienced biker you are or season biker. So ayun. After tapos papipilapin na kayo nga ng contract form. So before accomplishing the contract form, be sure to take the video of the whole bike or pictures. Like i-take note nyo yung magasgas, yung may mga basag, and everything. So take a good look around the bike. So ayun ang gagawin nyo. Para pag halimbawa, pag sinuli nyo na ay kung mayroong contest nyo na lang kung existing na yung ganun na scratch or na damages. So, after that, yun na, payment na. So, bayad lang and then you're good to go. You will be provided with a helmet. Kung halimbawa, dalawa naman kayo, dalawang ibibigay na helmet. And then, make sure your bike has itong cellphone holder. Basic siya. Gamit siya dito sa By the way, ang ginagamit natin pala rito na to navigate dito sa Bali ay Google Map lang, sapat na. So, hindi ko pa na-try kung gumagana rito ang Waze. So hindi ko na tinry yun. But before anything else pa nga pala, after nyo ma-check yung
yung condition ng bike, yung physical condition ng bike. Check the performance of the bike. Basic, ano ba mga tine-check natin? Like the brakes, the lights, and yung starting capacity niya, kung good ba yung battery, and so on. So, kung biker naman kayo, alam nyo na yung mga basic dapat na mga i-check sa bike before going out. So, ayun. So, ayun na, na-mention ko na always wear helmet. Maraming hindi nag-helmet. Like, alimbawa, pupunta lang naman dito sa labas. Pero pag halimbawa main highway na, be sure to wear a helmet. Kasi para iwas-sita na rin. Pero for 4 days na nagmumotor ako rito sa Bali, seldom ako makakita ng mga traffic police. Kahit nasa main road, kahit nasa highway, kahit na papunta ng south, madalang ako nakakita ng traffic police kahit na walang traffic police. Pero siyempre, iwas na lang din para hindi kayo masita at baka ma-check yung IDP natin. Pero ideally, dapat talaga may IDP. I'm not suggesting na walang IDP. Kasi in case of accident, di ba nga meron tayong travel insurance? If you rent a bike here in Bali without IDP, and then if sana walang mangyari na accident, ganon, or something, mishap, baka yung insurance coverage nyo ay hindi na ma-honor. So hindi kayo makakapag-claim ng insurance during any accident. So ayun ang downside nun. So ayun. And by the way, who can rent a bike in Bali? Anybody na pwede marunong mag-drive, kahit hindi kayo seasoned rider sa Philippines, manageable siya. Kahit na ganun ka-traffic, manageable siya kasi nakita ko rito as mga foreigner, mga babae, naka-dress pa sila papunta sa mga party pero nakamotor pa rin sila. Tapos meron din namang nagbumotor na mga babae, naka-bikini lang papunta sa isang spot. Parang ganun. Parang challenging sa atin kung halimbawa Pilipino tayo, tapos parang sabi kaya nga nila magmotor dito, tayo pa kaya? So ayun. And then so move on. Ito ang isang importante na nangyari sa akin because nga highly recommended good review yung nakuha natin na bike rental shop ay yung during rental support. So yun ang dapat itanong nyo, what if nasiraan ako sa ganitong lugar? Tulad na nangyari sa atin, nagkaroon ng aberya yung motor nung papunta tayo ng medyo malayo-layo. That is east of Bali, yung ganun nangyari. And then tumirik talaga yung motor. And then insert ko yung ating experience na yun dito ko na ilalagay yung mga details like yung during the time na nagkaka-problem na. And then yun na nga talaga yung assistance nila at those times na ganon. So, fortunately, maganda yung naging assistance sa atin. Although may aberya, ang nangyari, kasi nga rent natin ay Honda Click. And then, nagpadala sila ng before that, tinry muna i-find out, naghanap ng pinaka-nearest mechanic. Tapos ang ginawa nila, sila makipag-usap sa mechanic para mas cheaper kasi pag foreigner ang nagpa-mechanic, syempre mas mahal. Anyway, nandito yung mga videos natin. I-insert ko yung mga clips ng mga kaganapan na yon. So ayun, after that, kung hindi sila na rin magdi-decide na if itutuloy ba ang prepare sa yung na pinaka-nearest mechanic kung saan kayo na-aberya, or ang nangyari sa atin, nag-decide sila na magpadala ng another bike. Kaya ngayon, nandito tayo ngayon. Ang ating naging bike for our last day here last 2 days here in Bali ay NMAX na. Which is, mas mahal sana ito. Pero syempre, to compensate sa ganun na mga aberya, kasi hindi naman talaga natin maiiwasan yon. Although kahit na medyo bago na yung motor, pero much better talaga na ang kunin yung motor ay at least brand new. Yung ating nakuha, pero tarang 30,000 pa lang naman natakbo nun. Pero ba't ganun nangyayari? So, kahit bago pa or kahit mura pa, kahit bago pa or luma na, hindi maiiwasan na may ganun na aberya. So, yun, pinalitan nila ng another unit. And then,
good to go. So, good vibes lang kahit na ganun mangyari. Kahit na kahapon super ulan, pero ganun pa rin ang nangyari. Good vibes pa rin ang nangyari sa atin. Nakapagpatuloy pa rin tayo sa ating exploration east of Bali. So, ayun. And then, ito naman ngayon, ano ang road conditions dito sa Bali? Masikip, matraffic, like dito sa Canggu, lalo na't paggabi, nagkakaroon ng lockdown sa traffic. Tapos, isa pa nga, Bali is, kung sa four-wheel vehicle, is right-hand drive. So sa atin kasi, yung four wheels na nasa left-hand drive. So we're driving on the right side of the road. Sila ngayon, baliktad. So dahil nga right-hand drive sila, nandito yung driver, nasa left right-hand drive. O nasa left side of the road tayo ngayon. So, ang ginawa ko, ito pala ang position ko. Kasi nandito yung gutter side or yung sidewalk side. Ang laging ginagawa ko, iniisip ko na lang na lagi ang aking left hand ay dapat nasa sidewalk side or nasa gutter side. Para hindi ka malito na yung flow ng traffic ay nandito nga sa left side of the road. So, magandang ginawa ko naman ay before heading out sa pinakamalayo na part ng Bali, parang practice driving muna sa within around Canggu dito sa town. And then, nung medyo nakabisado ko na, okay na. So, kahit na ganun pa man na seasoned rider kayo, be sure na, alam mo, may ma-encounter na kayo ng mga twisties. Just be careful kasi buti pa na mas okay pa na yung brake tayo ng brake sa mga twisties kesa bag-banking baka wala may slide tulad nung nangyari pag banking na ganun. Meron palang aso, yung ganun. So, ipinakaiiwasan natin accident or kahit na slip lang dito or madulas man lang dito sa Bali kasi yung motor, hindi nyo talaga bayaran kung anong naging damages. So, ayun. Especially, balik tayo sa road condition, especially sa Nusa Penida, that is outside of Bali. So, madali rin din mag-rent doon. Ang gagawin nyo, kung nandito yung motor nyo and you're exploring Nusa Penida, iiwan nyo yung motor sa Sanur Port and then sasakyan ng ferry, punta sana. And ang road condition doon ay grabe. So much of that sa ating Nusa Penida adventure nasa playlist natin kung makita nyo yung full detail ng ating experience riding in Nusa Penida. So grabe talaga siya. Grabe ang kalsada. So wasak-wasak talaga. So the best siguro ang motor doon I would suggest ay bigger motor like NMAX, PCX, yung mga malaki ang gulong. Kasi kawawang-kawawa yung Honda Click doon sa Nusa Penida. So lastly, ang naman ay, sana wala akong nakalimutan, ito na yung last na part ay yung gasoline station. Sus, grabe. Super cheap ang gasoline dito sa Bali, Indonesia. And I think the whole Indonesia is napakamura ng kanilang gasoline. Like, sa dalawang klase ang gasolinahan dito. Usually, yung Pertamina, yun ang pinakamalaking gasoline station. And wala akong nakitang ibang brand of gasoline station na like sa patuloy sa atin na may Big 3 and may mga small player pa. Yung Caltex Petron, walang mga ganun. Walang Caltex Petron Shell, walang ganun. And mga small player, wala. Pertamina lang talaga. So ang price ng gasoline nila ay around 10 IDR per liter. That is around 35 pesos. Oh, grabe, di ba? So, times 3 sa atin or times 4 sa atin during that time na nagkaroon ng problem sa oil crisis. So, ayun. Dalawa ang may mga time na baka wala na kayong madaan ng Pertamina kasi mapapansin niyo yung Pertamina, grabe ang pila sa mga motor. Kasi nga, maraming motorcycle dito, din marami din nagpapagas. So, ayun. Meron nga itong isang part na marami kayong makita, yung Pertamini. Ito yung video ng Pertamini. Ito yung sample niya. Hindi ko alam paano yung pump na yon. And then, marami yan sa mga tinda-tindahan lang. Meron din naman bote, pero mas trusted yung Pertamini. So, mas dun. Yun ang magiging para preferred na kung wala na kayong makitang Pertamina, yung malaking gas station. Okay. So, I think wala na siguro akong nakalimutan. And then, that's it. So, be safe here in Bali if you want to rent a motorcycle. Ay, sandali lang may nakalimutan pala ako. Tulad nung alimbawa sa riding condition,
So at during this time, may mga panahon na talaga na ang ulan dito sa Bali ay bigla na lang babagsak and then bigla na lang ihinto. Be sure to bring your own poncho. Ayun na lang, yun na lang dalhin nyo. Poncho. Pero kung gusto nyo magdala ng gloves, magdala rin na kayo ng gloves nyo. And then, OA magdala ng yung mga riding vest or something like, ano ba yung aking kumini yata yung akin dadalhin sana. Hindi ko na dinala. Kasi wala akong nakita nagra-ride ng ganun even though medyo malalayo na yung mga na-ride nila. Kakasalubong ko, wala akong makita ng mga riders na mga naka-ganon. So ayun, ang ulan dito sa Bali ay manageable. Wag lang talaga siguro yung super tagbagyo na. May time din na bumabaha. So I would suggest better check the weather kung kailan man kayo pupunta rito. Pero kung summer naman and less yung rainy season, okay naman siya. So yun, grabe yan. Haba na nating video. Ang dami nating dada. So sana marami kayong natutunan or meron kayong napulot na mga idea or tips on how to rent a bike here in Bali, Indonesia. So ride safe mga paps and mga mamshis. Pati mga mamshis kayang-kaya mag-drive dito. So ayun. So thank you for following our Bali adventures sa playlist natin. Nandun na lahat. And this is our last day na in Bali and sasoli na natin itong ating motorcycle companion for here in Bali. So ayun. So salamat mga paps and mga mamshis. And enjoy Bali. Papa Pets TV out. Bye-bye.